Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at ikinukwento ito sa mas maikling bersyon. Siyempre, maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa psycho-thriller movie na Cat Person. Nagsisimula ang pelikula sa isang college student na nagagngalang Margot na nagtatrabaho ng part-time sa isang sinihan tuwing gabi. Isang araw, during sa isa niyang shift, may nakilala siyang isang lalaki na nagngangalang Robert. Natingin niya ay gwapo at nakakaakit. Agad siyang nagka-crush dito, kaya sinubukan niya makipag-usap sa kanya tungkol sa mga pelikula. Yun nga lang, parang hindi interesado si Robert doon, at isinawalang bahala lamang ang kanyang mga sinasabi, bago dumiretso sa loob ng sinahan. Kalaunan, habang pauwi na siya pagka-off niya sa trabaho, nakaramdam ito ng takot na baka may umatake sa kanya. Kaya nagpa siya i-update ang kanyang best friend na si Taylor tungkol sa kanyang lokasyon. Pagkadating niya sa dorm room, may nakita siyang aso na parang basta na lang iniwan sa labas. Alam niyang mukhang paulan na, kaya nagpa siya na lang itong isama ang aso sa loob ng dorm. Gayunpaman, nang naglalakad na sila sa hallway, nakita siya ng kanyang landlady at pinaalalahanan na bawal ang mag-alaga ng hayop sa building. Dahil doon wala itong nagawa kundi ihatid mula ang aso sa labas. Nang sumunod na gabi, muling pumunta si Robert sa sinihan upang manood ng parehong pelikula at sinubukan ulit ni Margot na makipag-usap sa kanya. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin niya ito pinansin. Maya-maya, sa loob ng sinihan, sinundan niya ito upang titigan habang iniisip na nakaupo siya sa kanyang tabi at nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng movie, diretsong lumabas si Robert pero nagkaroon ito ng pagbabago ng puso at nagpa siyang puntahan si Margot. Hiningi niya ang numero ng dalaga at sabik naman itong binigay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagpalitan ng malalanding mensahe ang dalawa. At sinabihan rin niya ang best friend tungkol sa bagong taong kanyang nakilala. Tinanong siya ni Taylor kung ilang taon na si Robert, pero nagsinungaling lamang ang dalaga. At sumagot na 25 years old lamang ito. Subalit ang totoo, mas higit pa itong nakakatanda doon. Nagsimula itong magbahagi kung gaano na nakakatawa si Robert, at na may dalawa din daw itong inaalaga ang pusa, na ang ibig sabihin di umano, isa itong maalagang tao. Gayunpaman, pinayuhan niya si Margot na mag-ingat at huwag basta-basta magtiwala para mapanatili ang kontrol sa kanilang relasyon. Isang gabi, nagtatrabaho si Margot ng mag-isa sa isang college laboratory. Nang nagsimula itong mag-text kay Robert ulit, ibinahagi niya rito na nagugutom na raw siya, kung saan iminungkahi naman ng isa na pwede silang kumain sa labas. Bagaman nakaramdam siya ng pananabik, may bahid pa din ng takot sa kanyang puso dahil hindi pa naman niya ganoon kilala ito. Dahil doon, nagpa siya itong imbitahan na lamang si Robert sa lab sa halip na kumain sa labas. Dito magal, dumating din si Robert dala-dala ang mga paborito niyang pagkain. Kaya sobra itong naging masaya. Pagkabigay niya sa merienda sa dalaga, akma na sana itong aalis. Pero inimbitahan siya ni Margot sa loob upang ipakita sa kanya ang laboratory. Habang kinakain na ni Margot ang merienda, may isang langgam na gusto din sanang makihati. Pero bigla na lang itong pinatay ni Robert. Pagkatapos nun, lumabas ito saglit para tingnan ang storage room. At ibinahagi naman ni Margot sa kaibigan na nasa lab si Robert. Nagbibiro pa nga na baka isa itong serial killer. Pagkakita ni Robert ng mga artifact, sobrang naintriga siya na pinatawag niya si Margot sa storage upang magtanong tungkol doon. Sumunod naman ang dalaga at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa bawat detalye ng mga artifact. Nang bigla na lang nagsara ang pinto, sinisi niya si Robert kung bakit ito nag-lock, pero sumagot naman ng isa na baka nagsara lang daw ito ng kusa. Nang puntong iyon, sinimulan siya asultuhin ni Robert sa loob ng storage. Ngunit isa lang pala iyong imahinasyon. Pagkakita niya sa kaba at takot nito, nakaramdam din ng takot si Robert. Hanggang sa nasira na niya ang pinto para lamang makalabas sila.
Nagresulta ito para masira ang ibang artifacts, pati na rin ang buong ant colony. Kalaunan, pinagalitan ng isang guro si Margot. Nagpaliwanag na 17 years niyang inalagaan ang ant colony na iyon, pero sinira niya lang ito ng isang saglit. Nagsisisi naman ang dalaga dahil sa nangyari. Subalit wala na siyang ibang magawa kundi humingi na lamang ng patawad. Sa labas, pinasalamatan niya si Robert para sa pagkain, bago humingi rin ng paumanhin para sa kanyang reaksyon sa loob ng storage room. Binanggit niya rin dito na babiyahe siya bukas papunta sa kanyang hometown para sa kanilang sem break. Pareho nilang pinagpasyahan na hindi iyon i-considerang first official date. Pero bago sila umuwi, sinubukan ni Margot na halikan si Robert sa mga labi. Yun nga lang, hinalikan lamang siya nito sa noo. Kaya iniisip niya ng puntong iyon na siguradong isa itong gentleman. Nang sumunod na araw, umuwi si Margot sa kanilang bayan para magbakasyon kasama ng kanyang mga magulang. Habang sa panahon na ito, patuloy silang nag-usap ni Robert sa text at makipaglandian sa isa't isa. Napansin ng kanyang mga magulang ang kakaiba niyang pagkilos, kaya napatanong sila kung may dinedate na ba ito. Dahil doon, nagdesisyon na lang siyang sabihin ang lahat tungkol kay Robert. Binabanggit din na mas nakakatanda lang daw ito ng konti sa kanya. Pagkarinig nito, pinaalalahanan naman siya ng kanyang ina na napakaaga pa para pumasok siya sa isang seryosong relasyon. Lalo na at hindi pa niya gaanong kilala si Robert. Isang gabi, nagpasya si Margot na maglaro ng konti. Ay mag-send ng isang nakakaakit na larawan kay Robert. Pero hindi man lang ito nag-reply sa kanya, kaya nakaramdam ito ng hiya. Nang sumunod na umaga, nagsorry ito sa pag-send ng ganitong litrato. Nagpapaliwanag na hindi niya iyon sinasadya. Nag-iwan rin siya ng maraming mensahe pagkatapos. Ngunit hindi pa rin siya nakatanggap ng kahit anong reply mula kay Robert. Dahilan para siya mataranta. Habang siya ay pauwi na mula sa bakasyon, nakatanggap din ito sa wakas ng reply mula kay Robert, kung saan nagsabi lang ito na naabala siya sa trabaho ng linggong iyon. Doon lang napagtanto ni Margot na hindi nga niya alam kung ano ang propesyon ni Robert. At ini-imagine niya itong nagtatrabaho ng iba't ibang bagay. Pagkabalik sa campus, ibinahagi niya kay Taylor ang lahat na nangyari. Pati na ang pag-iwas ni Robert sa kanya mula nang isend niya ang larawang iyon sa isa. Pinagalitan naman siya ni Taylor sa kanyang pagiging desperada at binalaan siya kontrolin ang sitwasyon. Pero sumagat naman si Margot na gusto niya talaga si Robert at hindi niya ito gustong paglaruan. Nang mismo oras na iyon, nakatanggap siya ng message mula kay Robert. Iniimbitahan siyang manood ng sine. Kaya sa kabila ng mga babala ng kanyang kaibigan, masaya niya itong tinanggap. Pagsapit ng gabi, dumating si Robert sa kanyang dorm upang sunduin siya para sa kanilang date. Sumakay sila sa sasakyan nito, pero habang nasa biyahe bigla na lang nag-lock ang mga pinto at sinakal siya ni Robert. Subalit muli, isa lamang iyong imahinasyon. Pinanood nila ang paboritong movie ni Robert. Pero para kay Margot, isa iyong nakakainip na pelikula. Sa halip, nabaling ang kaniyang paningin sa mga sweet na couple na nanonood ng pelikula habang kumakain ng popcorn sa iisang bucket at nagyayakapan. Samantala, sobrang focus naman ni Robert sa panonood ng pelikula na hindi nga niya napansin ang pagsubok ni Margot na lumapit sa kanya. Pagkatapos ng kanilang awkward na movie date, nagpasya si Robert na ilabas ang dalaga para konting inuman. Pumunta sila sa isang lugar na bar kung saan sinubukan ni Margot na makapasok gamit ang kanyang ID. Pero hindi siya pinahintulutan ng guard. Nang puntong iyon, inako niya na rin kay Robert na 20 years old lang siya. Kaya nagalit ang isa dahil akala niya mas matanda pa siya kay doon. Nagsimulang umiyak ang dalaga sa pag-iisip na ititigil na ni Robert ang mga namamagitan sa kanila. Pero sa halip, hindi na inisip ni Robert ang kanyang edad at hinalikan ito. Sa kabila ng kanyang kasiyahan, nadismaya naman siya dahil sa ganoong edad. Hindi magaling humalik si Robert.
Kaya naisip niya na wala pa sigurong itong karanasan masyado. Pagkatapos noon, uminom sila ng beer at sa loob ng banyo tinawagan ni Margot ang kanyang kaibigan. Agad napansin ni Taylor na lasing na ito. Kaya pinayuhan niya ang isa na tumawag na ng taxi para umuwi. Gayunpaman, may ibang plano ni Margot. Nagpasya siyang sumama papunta sa bahay ni Robert. Pagkarating doon, agad niyang hinanap ang sinasabi nitong mga pusa pero hindi niya ito makita kahit saan. Muli siyang pinaglaruan ng kanyang imahinasyon at inisip niyang isang torture chamber ang bahay ni Robert kung saan ikukulong siya nito doon. Di tumagal na nagulat din si Taylor na sumama sa bahay ni Robert pero isinawalang bahala niya lang ito at nagsabi ng maganda naman ang bahay. Kalaunan, nagsimulang maghalikan ng dalawa pero sinasabihan siya kanyang isipan na itigil na iyon at umalis na sa bahay. Gayunpaman, sa halip na umalis, kinumbinsi niya ang sarili na isa itong sweet na lalaki lalo na noong hinalikan niya nito sa noo. Nang dumaan pa ang ilang segundo, napagtanto niyang ayaw niya talaga na may mangyari sa kanila. Pero iniisip niya na rin na huli na para umurong. Baka daw kasi pag tumanggi siya, matrigger pa si Robert para saktan siya. Tuluyan nang may nangyari sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, mas malala pa iyon kaysa sa una nilang halik. Kaya pakiramdam niya, iyon na ang pinakapangit na desisyon na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Pagkatapos nila, napagtanto niyang hindi worth it si Robert, na gusto na talaga niyang umuwi. Tinanong niya ito kung ilang taon na siya, kung saan sumagot naman ang lalaki na 33, at nagtanong kung problema ba iyon para sa kanya. Pero inassure niyan lamang ito na okay lang siya doon. Iniisip ni Robert na committed na sila sa isa't isa dahil madalas silang mag-usap sa chat. At napakiramdam niya may seryosong pagmamahal na namuo sa kanilang dalawa. Lalo na nang may nangyari sa pagitan nila. Si Margot din daw ang pinapangarap niyang babae. Pagkarinig niya noon, sa halip na kiligin, pakiramdam niya nakakasakal ito. Kaya sinabi niyang kinakailangan niya nang bumalik sa dorm. Ikinasama naman iyon ng loob ng isa dahil ang buong akala niya mananatili si Margot doon hanggang umaga. Naplano pa sana niya ang paglutuan ito ng breakfast. Pero nagpaliwanag lang ang dalaga na mag-aalala ang kanyang roommate kapag hindi siya umuwi. Hinatid siya ni Robert sa dorm subalit habang nasa biyahe, bigla na lang itong nagalit habang nagtatanong kung bakit hindi siya nito gusto. Pero imahinasyon lang niya ulit iyon at ligtas naman siyang nakauwi. Nang sumunod na araw, binahagi ni Margot kay Taylor ang lahat ng nangyari ng nakaraang gabi at sinabi na ayaw na niyang makita si Robert ulit. Yun nga lang, patuloy pa rin ang pag-send ni Robert sa kanya ng mga sweet na text. Nagbungkahi naman ang isa na i-block niya na lang ito. Subalit pakiramdam ni Margot masyado naman iyong malupit. Nilahad niyan rin na sa tingin niya, nagsisinungaling lamang si Robert na may pusa siya para magmukhang mabait at kanais-nais. Sa buong araw, patuloy siyang binaha ng text ni Robert pero hindi niya ito pinansin lahat. Naniniwala na itong matatapos lang yun kung isa sa kanila ang mamamatay. At ini-imagine niya na ang pagkamatay nito sa iba't ibang paraan. Pagsapit ng gabi, gumawa siya ng mahabang mensahe para sabihin na magiging abala na siya pag-aaral. Kaya dapat itigil na muna nila ang kung ano ang namamagitan sa kanila. Ngunit para kay Taylor, masyadong mabait iyon pakinggan. Hanggang sa kalaunan, basta na lang itong hinablot ang telepono ng kaibigan. At tinext si Robert na hindi siya interesado kaya dapat tumigil na siya sa pag-text. Nag-alala naman si Margot sa sinend niyang mensahe dahil parang malupit itong pakinggan. Pero inassure lang siya ni Taylor na tapos na yun at hindi na siya dapat ma-stress. Di tumagal nakatanggap siya ng text mula kay Robert. Nagsasabing hindi niya naiintindihan ito. Dahil ang akala niya, nag-enjoy naman daw silang magkasama. Gayunpaman,
Nirerespeto di umano nito ang kanyang desisyon at nagbilin na kontakin na lang siya nito kung sakaling magbago ang kanyang isipan. Nakahiga naman ang magkaibigan pagkabasa nun. Dahil ngayon, pwede nang bumalik si Margot sa dati niyang buhay. 2 araw ang lumipas, dumalo si Margot sa birthday ng isa nilang kaibigan sa isang restaurant. Nag-e-enjoy na sana ito nang napansin niya si Robert na nandoon din sa parehong lugar at umiinom mag-isa. Hindi niya ito gustong kumprontahin, kaya sinabi niya sa mga kaibigan ang kanyang sitwasyon. At tinulungan naman nila itong makaalis doon agad. Kinagabihan, muli siyang nakatanggap ng message kay Robert. Nagsasabi nakita niya ito sa bar. Pero pagkatapos nun, muli na naman itong nag-send ng sunod-sunod na mensahe. Nagsasabi na sobrang miss na daw niya si Margot. Nagtatanong ito kung ano nagawa niyang mali para magalit ito. Na baka masyado daw siyang matanda para sa kanya. O di naman kaya ay baka may nagustuhan ng ibang ang dalaga. Subalit kalaunan, ang kanyang kabiguan ay nauwi sa pagiging agresibo at sinimulan niya itong abusuhin sa text. Inakusahan niya ang dalaga na nakikipagtalik sa kahit kani-kaninong lalaki at tinawag siyang isang bayarang babae. Nang sumunod na gabi, nagtatrabaho si Margot sa sinehan nang napansin niya si Robert sa labas. Pero pagkakita nito sa kanya, agad siyang pumasok sa kotse at nagmaneho papalayo. Maya-maya pa, umuwi na si Margot mag-isa. Pero sa pakiramdam niya, sinusundan pa rin siya ni Robert. Sa kasamang palad, nalobat ang kanyang telepono at nang nakarinig si Margot ng tunog ng kotse, tumakbo ito ng mabilis pabalik ng sinehan. At saka tumawag ng polis. Ipinaliwanag niya sa mga officer na ang naging relasyon niya kay Robert. Ibinahagi ang mga nakakabahalang text na ipinadala nito kagabi at nagsabi na nandoon din daw siya sa labas ng sinehan kani-kanina lang. Gayunpaman, pinaliwanag lang ng officer na wala naman itong nilabag na batas kaya hindi nila ito pwede arestuhin. Alam ni Margot na hindi siya tutulungan ng pulisya, kaya tinawagan na lang nito si Taylor para bumili ng mga tool upang madepensahan ang kanyang sarili. Bumili din sila ng isang tracking device para ilagay sa sasakyan ni Robert at ito ay upang masundan nila ang kanyang mga kilos. Pagkabalik sa dorm, tiningnan nila ang tracking device at nag-isip kung paano mailagay iyon sa kotse ni Robert. Yun nga lang, nagtalo silang dalawa dahil hindi gusto ni Margot na masyadong sinusubukan ni Taylor na kontrolin ang lahat. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway, nagpasya na lang si Taylor na umalis at iwan sa kaibigan ang kung ano mang gusto niyang gawin. Sa sumunod na eksena, sumakay sa kanyang bisikleta si Margot at pumunta sa bahay ni Robert para i-install ang tracking device sa kotse nito. Maingat itong pumasok sa garahe para simulan ang kanyang misyon. Pero naggulantang ito nang may nakita siyang aso na katulad sa natagpuan niya sa harap ng kanilang dorm noong unang gabi na nakilala niya si Robert. Kinilabutan lalo si Margot dahil alam na niya ngayon na sinundan nga siya nito ng gabing iyon at naging obsessed rito noon pa man. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok din si Robert sa garahe at tinanong si Margot kung ano ang ginagawa niya doon. Agad naman itong nagalit at inakusahan niyang stalker si Robert dahil nakikilala di umano niya ang aso. Sinubukan siya pakalmahin ng lalaki pero ginamitan niya ito ng pepper spray sa mata. Sa kasamaang palad, mas nalamangan siya ng lakas ni Robert at napunta sa mukha niya ang pepper spray. Gumising si Margot sa loob ng bahay nang may mahapdi na mga mata at pinagalitan ito ni Robert sa pagsubok na lagyan ng tracking device ang kanyang kotse. Humiling naman ang dalaga na pakawalan siya nito pero nagpaliwanag si Robert na kung papaalisin niya ito ng ganoon ang itsura, siguradong masisisi siya sa mga nangyari at maaaresto kahit ano pa ang paliwanag na gawin niya sa pulisya. Dahil dito, sinabihan muna siya ni Robert na umupo saglit habang gumagawa siya ng plano kung paano aayusin ang sitwasyon.
Pero habang ginagawa iyon, pinagsabihan niya rin si Margot na niloko lang siya nito, kahit siya naman ang unang lumapit sa kanya. Gayunpaman, nagalit din si Margot ay inakusahan ito ng pag-i-stalk. Inako niya rin sa huli na sinundan nga niya ito ng unang gabing nagkita sila. Pero dahil lang daw yun sa nagustuhan niya siya at nais niya itong makilala. Pinaalala rin ni Robert kung paano siya nagpa-flirt din pabalik sa kanya. Nakusa pa nga itong lumapit sa kanya sa sinehan. Tinanong niya ng diretsuhan si Margot kung ano ba ang nagawa niyang mali. At kung hindi naman talaga siya nito gusto, bakit siya nagsisinungaling sa kanya? Nilahad naman ni Margot na totoong nagustuhan niya ito noong simula. Pero pagkatapos ng gabing may nangyari sa kanila, napagtanto niyang magkaiba silang tao. Humingi ito ng tubig pagkatapos nun. Ngunit nag-insist si Robert na kailangan niya ng proper na saline solution. Nang narinig iyon ni Margot, nagtanong siya kung nasprayan na din ba ito dati ng pepper spray. Kung saan sumagot siya na hindi. At alam niya lang ang mga bagay na iyon dahil siya ay isang nurse. Sa ikalawang pagkakataon, humiling ito na pakawalan siya ni Robert at sisiguraduhin niyang wala siyang ibang pagsasabihan tungkol sa nangyari. Yun nga lang, wala lang tiwala si Robert sa kanya. Sa halip pumunta muna ito sa kusina para kumuha ng gamot para sa hapdi sa kanyang mga mata. Samantala, kinuha naman ni Margot ang oportunidad na iyon para tumakas. Pero napansin niya ang aso sa pintuan kaya nakaramdam siya ng takot at hindi ito ituloy. Sa halip, nagpa siya na lamang siyang tumawag sa 911. Ngunit nahuli ito ni Robert sa akto. Nasundan iyon ng pag-aaway nilang dalawa na umabot na sa pisikal na sakitan. At sinubukan pang lumabas ni Margot sa pinto pero hinila siya pabalik ni Robert. Nang sinubukan niya itong gapusin, kinagat siya nito at may lumabas na pusa sa gilid dahil sa gulo. Ibig sabihin, hindi talaga nagsisinungaling si Robert na may alaga siyang hayop. Nagpapatuloy sila sa pag-aaway hanggang sa pareho silang nahulog sa hagdan ng basement. Doon, aksidenteng nilayaban ng apoy ni Margot ang kwarto sa pamamagitan ng space heater at nagkaroon ng sunog sa loob. Hinarangan ng apoy ang pinto habang ang mga bintana naman ay nakalock lahat. Sa kabutihang palad, may nahanap na ligtas na lugar si Robert na isang drain chamber sa sahig. Pumasok siya sa loob at sinabihan si Margot na sumunod sa kanya. Pero tumanggi ito. Ngunit kalaunan napagtanto niyang yun lang ang tanging paraan para makaligtas kaya pumayag di itong pumasok din doon. Nasunog ang buong bahay at di tumagal dumating naman ang pulisya at mga bumbero para apulahin ang apoy. Pumunta din si Taylor sa bahay at pagkatapos maapula ang apoy, sinabihan nila ito na wala silang mahanap na tao sa loob. Humiling naman itong i-check nila muli ang bahay ng mabuti. At sa kabutihang palad, inanunsyo ng mga pulisya na may nahanap silang 2 tao, walang malay, sa ilalim ng isang crawl space. Pagkaraan ng ilang linggo, ang nakarecover ng si Margot ay sumakay sa bisikleta niya kasama si Taylor. At dumaan sila sa lumang bahay ni Robert. Nag-usap ang dalawa na lumipat na si Robert malapit sa baybayin at iniwan na rin ang trabaho niya sa ospital. Mukhang wala na rin itong ibang sinabihan tungkol sa totoong nangyari sa gabing iyon. Kaya sinabihan lang siya ni Taylor na gusto niya marinig ang buong kwento sa susunod. Sa final na eksena, nakabalik na si Margot sa pagtatrabaho sa theater. At may isang lalaki parang interesado sa kanya. Hiningian siya ng numero ng dalaga, pero bago pa man ito nakasagot, doon na nagtapos ang kwento. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cinepelas at i-click ang notification bell. See you sa next video!